Hello mga kapatid. Ang pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa mga Acrytex, purong Acrytex. Ang unang preparasyon sa Acrytex ay siyempre masilya, pagpag, tanggal ng alikabok. Ang unang preparasyon natin ay Acrytex primer. Halimbawa na Acrytex primer natin to, yung wala pang pintura, o kaya itong mga wala pang pintura, kahit na may pintura, kapit ang Acrytex primer. Ang isa sa mga tanong nila ay matibay ba talaga ang Acrytex? Ang papel ng Acrytex ay sa proseso ng Acrytex, simula umpisa hanggang matapos ay puro Acrytex ang gamitin mo. Kasi ang Acrytex ay solvent base. Umpisan mo sa primer, solvent base. Meron ding masilya siya na Acrytex cast. Diba, na-primeran mo na siya. Ito yung masilya niya, Acrytex cast. Yan. Tapos na masilyan mo na Acrytex cast, solvent base din yan. Kaya lang palalabnawin mo siya ng content ng Acrytex reducer. Ito yung Acrytex reducer niya. Parang tubig. O kaya Acrytex primer ang pampalabnaw mo sa Acrytex cast para madaling ibatak. Tapos ang gagamitin mong pang top coat, meron siyang Acrytex top coat flat. Ibig sabihin Acrytex top coat flat, yung hindi siya makintab. Parang flat latex, hindi makintab. Tapos ang pwede mo ring pang final ay Acrytex top coat gloss. O kaya high gloss na Acrytex. Yun ang magkakakombinasyon talaga, puro Acrytex. Tapos pwede mo ring pahiran ng ito yung mas lalo pang kikintab siya pag pinahiran mo ng ganito. Acrytex clear. Yan ang mga magkakombinasyon. Acrytex clear. Itong Acrytex clear ay para din siyang emulsion pag natuyo. Makintab siya. Kaya lang ang kaibahan ng Acrytex clear ay solvent base. Ito yung itsura ng Acrytex clear, para siyang tubig. Yan. Ito ang mixing ratio nito ay sa 4 liters ay ito yung 4 liters niya. Ito 4 liters. Ang dilute nito ng reducer ay 1 liters. 1 isa hanggat isa't kalating litrong ganito karami. Ito 1 litro kasi ito. Pwede mo siyang haluan ng Acrytex reducer ng 1 litro hanggat isa't kalating litro. Pero pag spray, depende sa pag-spray ang gamitin mo naman, mas malabnaw siya kasi pagka masyadong malapot, hindi maibuga ng spray yan. Kaya sa demo kong ito, puro Acrytex naman. Ito 100% na talagang matibay. Halimbawa ito na Acrytex primer natin, tapos masilya na Acrytex cast. Sunod, pag na-Acrytex cast natin, Acrytex primer natin ulit. Saka tayo mag-top coat. Pwede rin tayong mag-flat, Acrytex flat muna bago tayo mag-top coat ng Acrytex top coat gloss o kaya Acrytex top coat flat. Tapos pag gusto pa nating lalong makintab, pwede nating pahiran ng Acrytex clear. Ito yung Acrytex clear niya. Yan. Para din siyang tubig pag nahaluan mo ng Acrytex reducer. Halimbawa, napahinala natin ng puro Acrytex na Acrytex gloss. Pag gusto pa nating lalong makintab, pwede natin pahiran ng Acrytex clear. Itong Acrytex clear ay pwedeng i-direct sa konkreto. Halimbawa ito konkreto, pwede rin siya sa stucco finish, pampakintab mo. Yan. Pwede mo rin i-direct sa konkreto na pahidan. Ito Acrytex clear kasi ay talagang sumisip-sip din sa konkreto, pumapasok talaga para din siyang emulsion. Ang kagandahan lang ng Acrytex clear
ay pwedeng interior, pwedeng exterior. Yun nga lang, medyo maamoy pag sa loob. Ito, pwede siya sa labas. Talagang advisable sa labas. Pwede sa mga bricks, yung mga bato, o kaya yung mga bricks na parang stone, ganon. O kaya may mga design kayo, halimbawa acrylics ang ginamit yung pang design, acrylics tinting color. Ito ang kombinasyon niya, acrylics din. Ito ang acrylics mga kapatid, kahit pag balik-baliktarin mo to, pag puro acrylics, pwede siya. Ang tips ko lang sa inyo mga kapatid, pag puro acrylics ang ginamit nyo, halimbawa sa labas, wala kayong magiging problema, hindi kayo mag-aalangan. Kasi pag puro acrylics, walang reaksyon, walang bubbles na mangyayari. Kaya pagka gumamit kayo ng acrylics, simula masilya hanggang sa top coat, puro acrylics. Pag gusto nyo pang lalong kumintab, gamitan nyo ng acrylics clear. Pero pagka halimbawa na top coat nyo na ng puro acrylics, halimbawa acrylics top coat gloss, huwag nyo na siyang, mas maganda kung gagamitan nyo siya ng spray compressor para mas maganda yung itsura ng inyong bahay. Pagka spray mo, kahit 2 coating o 3 coating pag puro acrylics, kailangan lang dyan sa pagmimix ng acrylics clear, sa 4 liters, pwede kang mag-mix ng hanggang 2 litro. Makikita mo naman sa spray gun mo pagka, halimbawa sa 4 liters, ang ginamit mong reducer ay 2 liters. Haluin mo lang mabuti. Pag in-spray mo ay sa sapot-sapot ng konti, may parang sapot siya pag spray mo. Parang bahay ng gagamba. Dagdagan mo ulit ng acrylics reducer. Ganun lang ang technique mga kapatid. Pagka malapot pa, kunti-kunti lang dagdag mong reducer para siguradong pag-spray mo ay talagang maganda yung lapat niya, maganda yung pagkakintab niya. Kasi pagka in-spray mong ganyan ay malapot yung acrylics clear mo, parang bahay ng gagamba yan na lumilipad. Kaya ang tips ko lang sa inyo mga kapatid, pagka roller ang ginamit lahat, puro acrylics, pag roller ang lahat ng ginamit na pintura o acrylics sa labas ng bahay mo, pag gusto mo pang lalong mas makintab, acrylics clear ang gamitin mo. Mas maganda kung spray ang gamitin mo. Thank you for watching mga kapatid. Sana ay nakapagbigay ako ng konting tips sa inyo. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta at nanonood sa aking YouTube channel. Nagpapasalamat ako sa inyo ng marami. Kung hindi sa inyo ay hindi ako na-monetize na YouTube. Thank you for watching.